ang unang iniisip nito siyempre yung kanyang sarili, no? Kung paano siya hindi mapapauwi ng Pilipinas. O dalawang laban ho yan para kay Roque. Sino uunahin niya? Yung nakapiit na o siya o yung sarili niya? O di ba? Isa yon sa nakikita kong dahilan po ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, pati si Roque hindi pinapayagan na makabisita kay dating Pangulong Duterte o makausap man lang. Siguro si dating Pangulong Duterte kukulitin nito. Uy, Tatay Digong, kunin mo na ako. No? Gawin mo na akong lawyer mo doon sa kaso mo. Oh, di ba? Tsaka baka hindi nakikitaan ng galing si Harry Roque. Kaya iba po yung kinuha. Kaya banyaga po ang kinuha nila, mga kababayan. Yun ay sa katauhan ni Kaufman. Oh. Hawig niya yung sa cartoons habang nagsasalita, habang naglalakad. Atras nga tayo. Ako talagang tinuturo kung saan yung mga pupuntahan o saan pwedeng halughugin doon sa bahay. Diyos ko, Roque. Sige. Okay tayo. Tingnan natin yung kwarto sa taas. At tingnan natin mabilisan yung kwarto sa taas. So, kung saan-saan nililibot. Sa second floor, pwede din kayo umakyat. Diyos ko po, Lord. Uuwi at uuwi din ho itong si Roque, mga kababayan. Pati vlogger at supporter ni Basto, sabi ni Percival Nietes, lupa, pati vlogger at supporter na Bastos. Ayan, kayong bumisita sa akin, meron akong spare room, di ba? Ayan. Okay. Ako, pwede palang bisitahin si Roque. Ano po? Ang una kong nakikitang bibisita dyan sa iyo, Roque, na hindi mo na naisin, baka Interpol ho. No? Sabi ni Jackie Hulog, tama, kung 10 taon tatagal ang hearing, magtatagal din ang butanding sa the Netherlands at baka magkalat ng lagim sa the Netherlands. Masarap ang hotdog niya dyan sa Frankfurt. Hindi, yun nga kaya yun yung dinadahilan niya. Kaya isinisiksik niya yung kanyang sarili. Kaso itong pinagsisiksikan niya ng kanyang sarili, mga bossing, ayaw siyang tanggapin. Ni pakausap ang dating Pangulong Duterte, ayaw sa kanyang ipagawa. Hindi siya pinapayagan nung legal counsel po ng dating Pangulo. Di ba? Kaya nga nasabi po ni Secretary of Justice Boying Remulla, huwag mong isiksik ang pagmumukha mo. Sa politika. Sakit nun, ha? Di ba? Ewan ko dito kay Roque, pinipilit niya wala siyang kasalanan. Di ba, Ma'am Brenda Barton at Leonardo Arnaez? Pinipilit niya na wala siyang kasalanan, pero ayaw naman hong patunayan. Ayaw umuwi. Di ba? Yun lang naman ho ang makakapagsalba sa kanya. Napatunayan na siya ay walang kasalanan talaga. Hindi ho yung pagtatago ng ganito. Ipakita yung ipinagmayabang niyang dadalhin sa Kongreso. Siya ho ang nagyabang nun Dadalhin ko itong mga dokumento na to na magpapatunay sa akin na ako ay walang sala. Na ang pera ko ay galing doon sa mga pinagbentahan, etc., etc., at hindi dahil sa Pogo. Ang gobyerno naman mga kababayan, hindi naman aabot sa punto na manghingi ng mga ganyang dokumento. No? Hindi naman po aabot yan na ipatawag si Roque sa Kongreso o sa Senado kung wala pong mga nakitang butas. Kagaya na lang po, nung dokumento nilang dalawa ni A.R. de la Serna. At doon nakasulat niya, di ba, ang paglipad, pag-alis, pagturok. Hindi, walang nakasulat na pagturok, ha? Pero syempre, yun na yung iniisip natin. Sabi nga ni Roque, gusto kong kasama si A.R. de la Serna. Tapos napatunayan na si Roque merong diabetes. Di ba, Ma'am Lori Ramos? May diabetes si Roque. Paano po ba maglagay ng gamot ng diabetes? Di ba tinuturok ho yun? I-komento nyo na lang dyan kung may oral din, Kung may oral, siguro si A.R. de la Serna ang magsusubo kay Roque. Nung gamot.
Di ba? Siyempre kapag mataas ang sugar mo, nanghihina ka na yan. No? Kung ano-ano iniisip nyo isusubo sa bunganga ni Roque. Gamot! Huwag nga kayo dyan. It's either, nauubo ako sa inyo. It's either paturok, yung insulin, or pasubo, yung gamot. Di ba, Janelle, Van der Herst, insulin ata yun. Baka ibang turok naman yun. Yung insulin nga, it's either paturok or pasubo. Yung gamot isusubo sa bunganga ni Roque. Kayo kung ano-ano ang iniisip nyo. Alam natin napasubo na si Roque, mga kababayan, dito sa sitwasyon na to. Kaya siya ay pinaninindigan na lang, no? Yung pagtatago, ipalunok yung gamot. Metformin, sabi. Tapos mga kababayan, pangalawang nadiskubre doon sa loob ng Pogo, ano pa? Di yung mga bank accounts nila. Diyan na nga din po na usisa at natalakay. Yung bank accounts ni De La Serna at ni Roque. Joint account, ha? Anak na tinapa. Sabi doon, ang alam ko lang na nagjo-joint account, mag-asawa. Mag-asawa at mag-jowa, yung mga ganon. Magkapatid, magnanay, magtatay. Kayo, ano ba kayo? Kayo, ha? Magkaibigan nga lang daw. At special na executive assistant ni Roque, si De La Serna. Huwag kayo mag-isip ng kung ano. Tuloy natin si Roque. So, maliit siya, pero maganda. So, dahil na, dapat yung mga socialite outing natin. Ganito itsura. Diba, ganito kalaki mga socialite outing natin pag hindi natin Mga kilusan ni Roque. Kulang na lang yung gumagano, no? Hindi, pero ako, ipagtatanggol ko sa inyo si Roque. Kung sino man po ang nag-iisip na si Roque ay Becky, nako, tatanggalin ko po sa isipan ninyo yan. Wag na wag nyo pong iisipin na si Harry Roque ay Beck Lutz, no? Dito nyo lang narinig yan, mga kababayan, ha? Yung salitang yan. Si Roque ay, itatype ko dyan, sa comment section. Hindi Beck Lutz si Roque. Bakit, mga kababayan? Matigas ito. Ano po? Kung maririnig nyo, nung pinagtataples niya si Ronnie Liang, mga kababayan, Ayos Dito TV, kung narinig nyo, nasa isang bangka, si Roque at si Ronnie Liang, no? Ini-interview niya. Aba, naisingit yung sabi ni Roque, tignan natin kung paano mapagtataples. Tingnan natin kung mapagtataples natin si Ronnie Liang. Yung mata ho, nanlilisik, galit na galit, no? Gustong sumagsopas. Maginaw po kasi doon sa dagat. Kaya gustong magsopas. Di ba? Kaya ako, ilalaban ko po sa inyo yan, mga kababayan, na si Roque po ay lalaking lalaki, no? Lalaking lalaki na mahilig magpataples ng magagandang katawan na lalaki. Yun. Pero kapag ito naiuwi si Roque, mga kababayan, ay naku, sabi ko ho sa inyo, pag naiuwi ho si Roque at naipasok ho yan doon sa pangkaraniwang selda para sa mamamayang Pilipino na mga nagkakasala, sinasabi ko po sa inyo, magiging masaya si Roque doon. Bakit? Yung mga dare-dare niya na pagpapataples, mga bossing. Wala nang dare doon. Rektahan na. At meron akong napanood na vlog din yun pero yung kanyang mga kanyang mga ini-interview galing sa Oblo, no? Sabi, ay naku, yung mga kagaya nung ganyan, prinsesa ang turing sa amin yan, no? Hindi sinasaktan yan. Di ba? Hindi, siguro si Roque, prinsipe ang turing sa kanya. Hindi sinasaktan yung mga ganyan. Inaasawa. Ibig ko sabihin siguro, ibig nilang sabihin sa inaasawa, yung, di ba sa basketball, sa larong basketball, asawahin mo yung kalaban. Ibig sabihin, gwardyado maigi. Yun.
Hindi kung ano-ano iniisip nyo. Pero magiging masaya si Attorney Harry Roque kung sakali man na ito ay maipasok sa oblo ng Pilipinas. Si Roque ba yan? Sabi ni Edito Caballes Jr. Si Roque ba yan? Oo! Si Fred sa Bedrock House niya yan eh. Oo. Papakita sa dito, kaya pala, kailangan na mawala ang taxpayer. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang yung stock na bayan na nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I love because you're the only country that I have. God bless. Paalam Roque! See you in the Philippines. Pag uwi mo, dalawin ka na lang namin kung sakali. It's either sa loob ng Senado, ng Kongreso, dahil yan pa lang po ang nagpapahagilap kay Roque. Or kapag ka umakyat na ang iyong kaso, doon ka na namin dadalawin sa loob ng oblo. Hanggat dinidinggin yung iyong kaso.